Ngayon, naka-plug in na yun dyan. Yan, tingnan nyo. Ayan o. Protect and then clip channel 1. Okay? Protect and then naka-clip yung channel 1. Fit na 1.5 ito eh. Nabura lang yung pangalan niya rito. Fit na 1.5 ito. Galing Valenzuela pero galing probinsya pa ito. Ito ay kasama ng DG Scorpio. Kasi dalawang unit ito pinagawa sa atin eh. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Issue nito, kaya din lang rito sa atin, ay clip and then protect. Basta sabi daw ni Bossing is tumirik daw sa kalagitnaan ng service ng operator niya. Kasi, kwanto, yung isa is DG Scorpio, tapos ito nga fit magkasama, sabay daw sila nadali. Ngayon, kaya naka-plug in na yan, oh. Kaya binuksan ko na agad. Akalain mo, 8 years na kay Bossing to, ngayon lang daw nasira. Ang tibay, no? Ngayon, naka-plug in na yan dyan. Yan, tingnan nyo. Ayan, oh. Protect and then clip channel 1. Okay? Protect and then naka-clip yung channel 1. Oh, ito yung mission natin. 40 days video. sana magawa natin. Maaring good yung channel 2, channel 1 na may problema. Unang kalasin natin is yung channel 1. Troubleshoot na natin agad. Kumbaga mag-focus tayo sa channel 1. Pag hindi kaya mamaya, tsaka natin kalasin yung channel 2 para may pag-aambingan tayo. Pero bago natin baklasin yan, siyempre, promote muna tayo agad ng YouTube channel natin. Kasi nga, goal natin ngayong taon is 100k subscriber. Sana, mabot ng 100k subscriber. Kung matutulungan nyo ako or sa pamamagitan ng tulong nyo siyempre. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Ngayon, kalasin ko na yung board. Baklas ko na yung channel 1. Pan-checking, ito, sibak to. Fuse, sibak to. Tapos, parang dalawa talaga sibak ah. Pero double check natin. Check natin. Kapag ganyan yan, sibak yung fuse, maaaring tumirik yung output and then MOSFET. Pero double check natin ah. Okay. Ito, open to. Yan, open. Tapos ito. Ito buo pa to pero manipis na rin yung kanya oh. Kunti na lang natira oh. Palitin na rin. Tapos ito sa may fast recovery diode tayo. Ito. Ayan, short to. Hindi maabot yung test prod natin ah. Ayusin natin. Ito pa. Okay. Ito short to. Ayan, may sira na output dito. Tapos sa may kabila dito dalawa. Pati dito sa kabila may sira rin na output. Ngayon dito sa may MOSFET, check din natin yung MOSFET syempre. Ito shorted to dito. Short. Tapos dito dalawa lang naman, 2 pairs lang may MOSFET nito eh. Ito maaari buo tong isa. Tong isa shorted tong isa eh. Ayaw ah. Yan short to. Tapos dito okay, maaaring buo to sa kabila. Buo. Maaaring isa lang yung MOSFET na nadali. Pero double check pa natin. Ngayon, para ma-check mo to pa isa-isa or para malaman mo yung output na nasira, ang gagawin mo lang dito is iangat mo lang itong mga bloke. Oh. Angat mo lang itong mga bloke. Ma-check mo na yung pa isa-isa kung alin yung may sira na output. Okay, no need na kailangan iangat tong buong board. Angat mo lang to. Ito. Same din dito kasi dalawang side ay may sira na output. Okay, ngayon iangat ko tong bloke para ma-check natin. Naangat na natin lahat ng bloke. Ngayon, meron ako nakitang sira na output. Bali, tagwa 1 pair ang nadali. Tagwa 1 pair siya. Ito, nagkamali ako ng tanda. Oh. Itong isa, ito pala yung sira. Nilagyan ko na tanda. Nagkamali lang ako. Ito, nalagyan ko lang ng ikis pero buo ito dito. Yan, ito siya. Layo naman ng tester natin. Ito. Ito siya oh. Ayan. Short.
Oh, shorted siya. Tapos dito, buo ito. Yan, buo siya. Kamali lang tayong tanda. Tapos dito sa may kabilang side, the rest niyan buo, hindi ko na i-check. Yung sira lang ipapakita ko. Basta importante lang naman yan pag check is short or open. Pero kadalasan mostly talaga is short ang breeding diyan kapag sira. Ito may tanda oh, AKIS oh. Yan ngayon, ito check natin. Oh, yan shorted siya oh. Okay, shorted. And the rest niyan buo na. Ngayon, tanggalin ko tong shorted na to magkapares. Tapos yung MOSFET na sira, tanggalin ko para ma-check natin kung may short pa yung diode. Nakalas na natin yung output na sira. Ito and then andito. Tapos itong MOSFET. Ngayon, kapag nakalas mo yan, need mo check yung fast recovery diode ulit. Kapag may shorted pa yan, meaning may sira pa na naiwan. Ito, kailangan i-reverse mo siya. I-reverse mo siyang ganyan, no? Ito, positive, o, negative yung ilalagay dyan. Tapos, pag ganito. Okay, teka lang. Wala na siyang short, oh. Test board natin. Okay. Wala na siyang short, oh. Wala na. Tapos dito, wala na. Oh. Dito, wala na. Dito, tinanggal na rin natin ha. Tapos itong fuse, pinalitan na natin to. Yan, dalawa. Ito guys ha, bigay tip ko pa sa inyo. Itong fuse na to, mukha siyang buo. Pero, kunting-kunti na lang natira oh. Malalagot na. Oh, parang hairline na lang yung dating ng fuse oh. Malalagot na yan. Kailangang palitan mo na ito. Hindi pwedeng hindi mo to palitan. Pag hindi mo to papalitan, hindi niya kakayanin yung current, bibigay ito. Magugulat ka, kuha na naman, ayaw na naman siya gumana. Kaya palitan mo na lahat. Okay? Dalawa na, papalitan mo. Ngayon, dagdagan natin ng output tapos yung MOSFET. Yung MOSFET na gamit dito ay kaskas sarado yan. Pero gagamitin natin dyan is 59N30. Yan, ito. 59N30 ito. Tapos yung output naman na gamit ay 02, 03, 02, and then 0281. Okay? Yan, palitan natin. Nalagdagan na natin ng output pa. Yan. And then, paalala ko pala guys, diba, nasiraan kayo ng output. Ito, sabihin natin, nasiraan ito. I-double check nyo rin to. Minsan, na-open din yan. Ito naman, wala tayong base. Diretso lang yung base niyan. Yung emitter, double check nyo. 0.23 o 0.25 na bloke. Pero dito sa scenario natin, is buo naman siya. Okay, kaya no need na palitan. Ngayon, kasi i-fix bias ko rin naman to, binaklas ko na agad yung trimmer. Ito yung trimmer natin, oh. Yan, para mabilis yung video natin. Lumang-luma na siya, no? Ayun, finix ko na siya. Sir, yung fixed bias na ginagamit ko rito is 1.5 ohms. Ohms lang, ha? 1.5 ohms lang. Nakalista naman to, eh. Ngayon, ibalik natin to tapos testing natin. Naibalik na natin yung board, ha? Wala na tayong magawa sa mga napumuti-muti na yan. Kumapit na yan, eh. Ngayon, switch on natin. Switch on. Yung bulb natin, walang shorted. Okay. Nag-normal mode siya. Kaso, parang di umilaw yung active, no? Teka lang, ha? Parang di umilaw yung active, ha? Dapat umilaw yung active niya, ha? Anong kwan? May kulang na linya? Bakit ganon? Double check ko muna, ha? Kasi dapat may active to, eh. Dapat ilaw yung active, ha? Hindi umiilaw yung active, no? Wala, oh. Yung on lang dito, pero yung active niya wala. Okay. Sige, mamaya na. Patuloy muna natin yung biasing niya. Walang active, eh. Dapat ilaw yung active dyan. Teka lang. Ngayon, sukat tayo ng biasing niya. Dito, ito yung stock. Ito yung stock niya. Mag-ingat kayo sa pagsukat-sukat ng biasing ha, kasi nakakadisgrasya to. Yan. Delikado. Sige lang, baliktad.
Delikado. Hindi ko makuha eh. Hindi ko makuha. Ito na lang dito sa bago. Saglit na to kasi hindi pa nangitim eh. Nasa 0.3 yung bias nito. Yan yung calibrate natin. Pantay lang to sa stock niya eh. Nasa 0.27 pala. Kulang-kulang 0.3. Ngayon, ito. Pag na to eh. Ayan. Mababa lang ng konti yung fix natin. Ayan siya oh. Diba? Ito nasa 0.3 ito eh. Napasok na. Putik na yan. Pan lang yan ha. 1.5 ohms. Yan o, 1.5 ohms lang. 5 band oh. Okay. Tapos ito yung stock. Yan, naka-kwan pa siya, naka-trimmer pa oh. Okay. Ngayon, problemahin natin kung bakit walang active to. Gagana na to eh. Bakit hindi umilaw yung active? Baka mamaya napundi parehas. Di ba? Baka napundi parehas. Sige, okay lang. Problemahin natin mamaya yan. Although, i-fix bias pa rin naman natin itong isa. Sa ngayon, lagyan mo natin ng audio ah. I-fix pa natin yung kabila na yan eh. Kasi hindi naman pwedeng finix natin yung kabila. Yung kabila is hindi. Okay. Natin ng speaker. Ay, naka-off yung laptop natin. Okay, laptop natin gumagana na. Gumagana na siya. Ayun, volume natin yung channel 1. Ayun oh, may audio na siya oh. Yung channel 2, dito. Dito tayo nagkatalo. Wala, di gumagana yung channel 2. May problema yung channel 2 Pero good yung bias Bakit ganun? Wala oh, walang audio oh. Ngayon, palitin natin yung input. Baka dyan galing yung signal ng kwan eh, yung sabay yung sa power. Kasi alam ko yung channel 2 yung nagdadala ng power eh. Wala oh. Channel 1 meron oh. Okay. Dalawang channel pa na may problema. Sige, hanapin ko muna yung kwan nito, linya na active. Bakit hindi siya nakailaw yung active? Goods na, may audio na yung channel 1. Tapos, kung bakit walang audio tong channel 2. Okay, sayurin ko ulit Na-fix bias ko na to Yan o. 1.5 ohms yan. 5 band. Yan, same dito and then ito na. Yan, ngayon, balik ko to kasi good naman tong amplifier. Problemahin natin kung bakit wala siyang active tapos wala siyang audio. Okay, nakalas na natin yung front panel. Ito, napansin ko, putol pala ito. Focus. Yan, putol pala ito. Alam ko nakakwanto naka-series ito tsaka ito eh. Pag hindi gumana to, automatic hindi rin gagana ito. Kasi itong isa buo. Ito lang naputol. Hindi ko alam kung sa katagalan o ano man nangyari. Bakit naputol yan? Okay, palitan natin. May green naman tayo pamalit yan eh. Meron ako napansin. Parang hindi naman naputol eh. Parang sinadya nila binaluktot to. Dito galing yan oh. Dito. Parang sinadya nila binaluktot. Tapos nakahang dito. Pambihira na yan. Ngayon gagawin natin, check natin to kung buo pa. Tapos ituwid natin, balik natin. Parang, nakabaluktot eh. Baka sinadya talagang inangat to. Pambihira na yan. Binalik ko na yung ilaw na, kung nila, binaluktot nila. May identify ko na kung bakit nila, tingin ko binaluktot nila ito. Kasi itong isa, parang hindi umilaw to eh. Chinik ko sa tester, parang hindi umilaw ito. Ito umilaw. Siguro, para sabay na lang na walang ilaw, tinanggal na lang talaga ito. Ngayon, tingnan nyo. O natin, switch on ko okay, nagkaroon ng power to. Diba? Ito, wala. Diba? Kaya siguro sabi nila, itanggalin na lang natin yan. Tanggalin na lang natin to para sabay na lang sila, wala. Ngayon, palitan natin to. Tingin ko pundi ito eh. Palitan natin to. Tingin ko, ni-repair na lahat ito. Di lang nila mapagana. Ngayon, pundi yung ilaw eh. Ito, pinatan ko na to Pansinin nyo, ito, tsaka ito, magkakulay na sila Yan, pinalitan natin yan. Ngayon,
Ay, hindi pala magkakulay. Ito pala yung stock pala ito. Ito yung magkakulay, yung silang dalawa, oh. Yan, ito yung tinanggal natin dito. Tapos ito, medyo mapusyaw yung atin bago to, yo. Compare mo dito. Ngayon, pundi ito. Pundi ito, hindi umilaw to. Ngayon, nung pinalitan ko siya, ayaw pa rin umilaw. Ayaw pa rin gumana. Meron ako napansin. Ito, resistor, oh. Nandito yan nakalagay. Mali yung value na nilagay, oh. 5 band to, eh. Ang dapat na nakalagay dyan is 8.2K. Yan, 8.2K dapat ito to. Yun, 1, 2, 3. Pangatlo na pyesa mula sa baba. Mula dito sa may 104 na to. 82K ito. Yan, nilagay natin is 82K. Ay, 82K. 8.2K. Yan, 8.2K, ano. 5 band. Di nila siguro makuha. Ngayon, ito na magiging klabasan, no. Oo natin. Switch on ko, ah. Pwede naman switch on to dito, eh. Ayan. Switch on na. Umilaw na siya parehas, oh. Umilaw, oh. Kamali lang sila ng lagay ng resistor. Siguro na pundi yung ilaw. Akala nila sila yung resistor. Yung pinalitan, mali naman yung value na nilagay. Hindi nila yung pag-reading kasi ng 5 band, eh. Okay, ngayon umilaw na siya parehas. Pwede na ibalik yan. Naibalik na natin yung front panel. Yan, ngayon switch on natin. Oh, di ba? Umilaw na, oh, parehas, oh. Ganda na siya tingnan. Kaya planihang nila ito kasi hindi nila mapailaw ito, eh. Ngayon, para hindi siya tabingi tingnan, oh, ihang na lang ito. Pero tayo, binalik natin. Ayun, gumagana siya parehas. Ngayon, ayun, oh, channel 1. Channel 2. Ayun, oh. Grabe, lakas. Copyright pa ako. Ayun lang, okay na. Hanggang dito na lang, ah. Ito pundito, ah, pundito. Tapos mali yung resistor na nilagay nila, eh. Sira yung isang MOSFET, isang pares na output, NGW 0302 and then 0281. Tapos pinix natin yung mga trimmer nyo. Okay, hanggang dito na lang, ah. Sir ng taga Valenzuela. Okay na tong unit mo, ah. Dalawang unit. Yung DG Scorpio mo, tapos itong live fit na 15.2 mo is okay na. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, ha. And then, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, baguhan lang, ha. Sa mga master, baliwala sa kanila ito. Very basic lang sa kanila ganito klaseng content, eh. Okay, kung paano gawin yung live fit na ito, umilaw yung protect and then clip. Tapos, yan, nalatan natin yung ilaw niya, tapos paano mag-fix bias. Okay, dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Okay? Goal natin ngayong taon is 100k subscriber. 100k subscriber. Makakamit ko yon sa pamamagitan ng tulong nyo, siyempre. Tulungan nyo naman ako para makuha yun. Subscribe ka, pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo niyan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.